Samahan niyo ako sa weekend vlog mula sa pagsakay ng Pasig River Ferry Service. Nag-iikot-ikot sa Pasig Esplanade. Nag-picture taking sa Jones Bridge. Kumain sa Patio de Conchita. Nagkape sa La Cathedral Cafe. For only 829 total na nagastos ko. Tara! At dito nga tayo magsisimula sa MRT station ng Shaw Boulevard. Ito yung pinakamalapit na MRT station from where I actually reside. Mula dito, 20 pesos na agad ang pamasahe from Shaw Boulevard to Guadalupe Station. Sa MRT, kailangan na matinding pasensya. Sobrang siksikan talaga. Pagkababa ng MRT ng Guadalupe, 5 minutes walk lang siya papuntang Guadalupe Ferry Station. Madaling hanapin lang to dahil maraming billboard ng bench tsaka along JP Rizal Extension lang talaga to. Yung pagkapasok ko pa lang dito sa ferry station ng Guadalupe, sobrang natuwa talaga ako. Sobrang linis talaga. Super organized pa yung mga nagtrabaho dito. Tapos tingnan nyo yung sahig, napakalinis, napakakintab. Hindi ko talaga akalain dahil nga public transportation to, diba? Dahil nga first time kong itry to, alam nyo ba, nagulat ako dahil nga akala ko talaga may bayad dahil nung ginugel namin ito, may 45 pesos na fare. Pero nung tinanong ko mismo sa nagabantay, libre pala talaga to ng gobyerno at talagang 4 years na pala talaga tong in operation na libre. Under MMDA ito. At ito ang kanilang mga station. Nagsisimula ito from Pinagbuhatan, Pasig, all the way down papunta doon sa dulo ng Escolta, Manila. Please be reminded na kailangan ng ID para makasakay. Valid ID, hindi yung soft copy or picture ng copy ng ID mo sa cellphone. Pero ito si Joy, pinagbigyan lang first time kasi. Plus pa, super lakas ng aircon dito. Immigration, here we come. It comes to safety, may nakabantay na Coast Guard dito sa gilid para bilangin at hindi ma-overload ang ferry. So, super excited na kaming magkakaibigan na pumunta at pumasok sa loob dahil matagal na namin talaga ng gustong makasakay dito. Just a quick reminder, wala silang operation during Sunday. Tapos, may mga interval ang kanilang mga ferry kung anong oras ang biyahe. Yung waiting time lang ang medyo hindi maganda dito pero super bilis ang biyahe dito and safe dahil may mga tigi-isa kami mga life jacket. Bawal hindi suotin dahil may mga inspection silang bawat station, may Coast Guard na nakabantay. Para pala sa mga apprehension tulad namin na first timer, akala namin talaga mabaho ang Pasig River. While riding the ferry, wala kaming naaamoy. Though given na hindi talaga kulay blue na ina-expect mo na aesthetic o di naman kaya transparent ang tubig, nakita yung ilalim, hindi ganun, wala kayong may expect na party na ganyan. Pero so far from the station we actually started until nakarating kami doon sa dulo ng Escolta, wala kaming naamoy. Medyo nakakahilo lang talaga. May mga naglalaba pa nga. Pero yung sinasabi kong hilo, don't get me wrong, hindi siya hilo dahil nangangamoy, pero hilo dahil nga maliit yung bangka, kahit tahimik yung tubig pero umaalon-alon pa rin, mas ramdam mo talaga. My whole experience as a first timer, it was enjoyable, but I'm not really sure kapag daily commute mo na to, magsasawa ka. But for me, as a first timer, ang dami mo kasi makikita. May mga iba't ibang community, like may mga kondong pang mayaman, may mga simplihang tenement naman, may mga squatter din, tas may mga simbahan, kaya busog talaga ang paningin mo, except lang talaga dito sa kulay ng tubig. May zone din pala na bawal mag-video. Ito yung sa Malacanang Palace. I think that's for the safety purposes ng presidente. And we have arrived sa Escolta Station. Ito yung pinakadulo sa Manila na to, guys. Then bumaba kami. Then please be reminded, keep your ticket all the way pagbaba kasi doon sa arrival kukunin ang yung ticket, hindi doon sa departure. Kaya ingat, baka mawala. Okay, our first stop is Jones Bridge. Of course, yun talaga yung una mong pupuntahan at pagpipicturan dahil nga ito ay located lang left side pagbaba mo mismo ng Escolta Station. Jones Bridge is a well-known architectural jewels of Manila. Ito yung nagdudugtong ng Chinatown na Binondo at sa kabila naman yung Intramuros. So, kung gusto nyo ng Chinese culture, dito kayo sa kabila. Kapag gusto nyo man Filipino culture, doon naman sa Intramuros side. Alam mo yung Jones Bridge na very stunning talaga yung neoclassical design niya na mapapatigil ka talaga para magpa-picture.
Let's proceed to Pasig Esplanade. Pasig River Esplanade is planned to be a 25 kilometers esplanade starting from Manila going to Mandaluyong at saka Pasig. Along river lang to. Pero ngayon ang nagawa pa lang so far sa current administration ay 500 meters. Ito yung sumikat ngayon. Ito yung pupuntahan natin. May pagpili ang mga pagkain dito guys, from dessert, from different dishes. May mga pwesto pa sa ilalim ng mga restaurant. Yun nga lang talaga, maraming tao dito kapag ayaw mo na maraming tao. So this is not appropriate for you kasi nga bago pa nga lang siya, medyo saturated. So since maraming tao sa Pasig River Esplanade, we decided na pumunta na lang sa Intramuros. We grab our bite dito sa Patio Conchita. Pagpasok mo pa lang, alam mo na talaga na very Filipino style yung kanilang looban, and mas lalo na yung mga hinahain nila dito at ino-offer. Mga Filipino dishes talaga. Nakita ko tong kilawin, kaya ito yung orderin ko. Medyo nagulat lang ako sa pricing nitong serving na ito dahil sa ganyang karaming good for 2 daw yan. That's amounting 405, that's including one rice. 405 ha, napamahal ako dyan. Ang harap ng ano no, naluto sa suka, hindi naluto sa ano no? Naluto sa tapang ng suka. Ha? Sino mo na wala talaga lansa ng isda sa suka, no? Kaya ako hindi nakakain kinilaw. Tingnan mo ko na ano, adobo. Hindi ko na. Sakto lang. Kanin eh. Pag-stop kanin ka. Hindi ko na. Kaya pala no, pinigilan pa kita. Sorry na. Naiyan ako. Adobo. Matamis-tamis. Doon na ako. Anong nililang nyo? Anong bilhin mo? Adobo din? Paksiw? Pero pulot ka ba? Sarap nito sa Kaya inuman. baka gustong kumilot. Bikin. Sarap. Parang pasko kasi dito. Kasi yung mga ano kung parang... Exclusive dahil. Walang kumakain dahil. Nireserve namin tong buong location na to dahil. Oh. Diba? Diba? Oh, bongga. Later ko lang na-realize na may mga menu pala silang affordable lang. Pero bawi naman sa location, very Instagrammable, lahat ng kulay ng ilaw, very harmony, and it complements dito sa mga muebles na nakapalibot. Tsaka yung aesthetic niya, very homey, may mga plants sa loob, may indoor fountain pa sila. At dito talaga ako nabilib, indoor plants, sobrang ginawa nilang garden sa loob mismo. Buhayan ha, mga live plants, kaya aesthetic talaga siya. Tapos the earth tone na mga kahoy na mga muebles, tapos may mga metal, but the design itself very way back Madrid style, ng mga Spanish, ganun yung peg niya talaga. Si Audrey pala bumili ng 120 pesos worth of mango shake, pero kami hindi na kasi magkakape pa eh. Speaking of kape, our last stop sa Intramuros ay ang La Cathedral Cafe. Let's go! Dumiri-diretso na nga lang ako papunta sa taas kasi nauna na nga sila. Medyo maraming tao talaga guys dahil nga hindi nadayo ito dahil sumikat ito sa TikTok. Tsaka plus pa, aesthetic daw yung nasa taas dito. Pagdating namin, pang 11 pa kami sa pila pero nag-antay lang kami mga around 15 minutes, nakapasok din agad kami. Ang laki ng chandelier na sasalubong sa'yo paakyat. Then, i-welcome ka ng napakaganda talaga na Manila Cathedral. Then, order kami ng pastry. Kaso, konti na lang yung mga natira. Ito yung mango shortcake na around 200 pesos. At meron din silang strawberry shortcake. Iced coffee lang yung binili ko, that's amounting 160 pesos. Pero 189 na yung naambag ko in total dahil may mga service charge pa. Hinati kasi naming 5. Si Kiara naman, nag-order ng worth 300 pesos na fries na maraming cheese. And nagbigay ako ng tip ng 100 pesos para kay kuya dahil hinarana kami ng violin. I really love the sound and it's so romantic. Kaya nga, tip na. Nagtitip nga tayo sa drag queen eh. Dito pa kayang violin yung tinutugtog. 8:30 na ng gabi nang umuwi kami. Dalawa kami ni Joy naghati sa tricycle, 150 pesos, so tug 75 pesos kami going to UN station. From UN LRT, 20 pesos ang pamasahe papuntang EDSA.
EDSA MRT going to Show Boulevard, 20 pesos. And that's how I spent my 829 sulit weekend adventure. And that was my story. Bye-bye!